Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Pagpalang umaga mga kapatid, ako po si Pastora Vilma Guerrero ng CRC Makati. Samahan ninyo kaming muli sa programang ito, Tinapay mula sa langit, ang ating pang-araw-araw na devotion mula sa salita ng Diyos. Bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat muli sa iyo dahil napapahayag namin ang iyong dakilang salita sa mga nakikinig at sumusubaybay sa programang ito. Nawa banal na Espiritu, kami po ay inyong pangunahan at maunawaan namin ang naisin mong ipahayag sa umagang ito. Kayo po ang mapapurihan, maitaas at mapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. At ang ating nga pong pagbubulay-bulayan sa araw na ito ay nasa mga bilang kabanata 15, talata 6 at 7. Ang title po, The Sacrifice of a Ram to be accompanied with grain and wine. Sa Magandang Balita Biblia. Sabi po sa talata 6, ang bawat handog na tupang lalaki ay sasamahan ng handog na pagkaing butil na isang salop na pinong harinang minasa sa 1 1/3 litrong langis. At sa talata 7, at 1 1/3 litrong alak. Sa ganon, ang handog ninyo ay magiging mabangong samyo kay Yahweh. At dito nga sa binasa natin, nagbigay ng mga tuntunin ang Diyos kay Moises para sa hayop na susunugin ng mga Israelita pagdating nila sa lupaing ibibigay sa kanila ng Diyos. At sa talata 6 at 7, ang bawat handog na tupang lalaki ay sasamahan nga ng handog na pagkaing butil na isang salop ng pinong harina. Minasa sa 1 1/3 litrong langis at 1 1/3 litrong alak. Sa ganoon, ang handog na ito ng mga Israelita ay magiging mabangong samyo kay Yahweh. Noong unang panahon nga ni Moises, inuutos sa mga Israelita ang mga offering o paghahandog. Isa na rito ang burnt offering. Ang handog na susunugin ay maaaring baka, tupa o kambing na lalaki na walang kapintasan. Papatayin ito at patutuluin ang dugo. Babalatan at saka pagpipira-pirasohin ang katawan. Susunugin ito sa altar ng magdamag at ang usok ay magiging mabangong samyo sa Diyos. Sa mga talatang ito, ano nga ba ang sinisimbolo ng sakripisyong ito sa bagong tipan? Ang ram sacrifice, ito ay sumisimbolo sa gagawing sakripisyo ng Panginoong Hesus nang ibigay niya ang kanyang buhay bilang handog sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang grain o butil, ito ay ginagawang harina o tinapay na nagsisimbolo ng katawan ni Kristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo bilang handog na inalay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. At ang wine po o alak, ito ay sumisimbolo ng dugo ni Jesus na siyang luminis sa ating puso, sa ating isip at naghugas sa ating mga kasalanan at sa ikapagpapatawad nito. Ang paghahandog na ito ng Panginoong Hesus ay naging mabangong samyo sa Diyos na ating Diyos na buhay. Natigil lamang ang paghahandog ng mga hayop nang dumating na si Hesukristo. Jesus is the ultimate fulfillment of the burnt offering. Siya ang kordero ng Diyos na walang kapintasan at buong-buong naghandog ng kanyang sarili para tubusin tayo sa kasalanan. John 1:29. Dahil sa kanya, makakalapit na tayo sa Diyos
at makakapaghandog ng papurit pagsamba. Kaya kung paanong inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong handog, mamuhay din tayo banal at kalugod-lugod sa Diyos. At sabi nga po sa Efeso 5:2, ayon po kay Apostol Pablo, mamuhay tayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inaalay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Sa Roma 12, talata 1, ayon din po kay Apostol Pablo, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, sa atin ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Tayo po ay muling manalangin. Aming Ama, minsan pa kami po ay muling nagpapasalamat sa iyong mga salita na aming natanggap sa araw na ito. Salamat sa bugtong anak mo na aming Panginoon tagapagligtas, ang aming Panginoong Hesus na bago namatay ay dumanas muna ng ibayong hirap sa krus ng Kalbaryo na hindi naman karapat-dapat. Salamat Panginoong Hesus na inako mo ang kaparusahan ng aming mga kasalanan na dapat kami ang nagbayad nito. Ikaw ay hindi nagkasala, ngunit ibinilang mo ang iyong sariling makasalanan upang makipag-isa kami sa iyo at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan mo. Marami pong salamat. Minsan pa sa inyo po, Lord, muli ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakila, pagluwalhati sa inyong banal na pangalan. Muli maraming salamat sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po natin pagnilay-nilayan ang salita ng Diyos mula sa ating mga puso upang lubos nating maunawaan ang kanyang mga salita. Muli ninyo kaming samahan bukas, alas 5:30 ng umaga sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa programa Tinapay Mula sa Langit. Malaya nyo po itong ibaghagi sa iba ang bidyong ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa kanila. Muli pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon Hesus at patuloy na patnubayan ng banal na Espiritu. Mapagpalang umaga po sa lahat.